Magandang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating panalangin ang mga nag-aalay ng pamisa ngayon bilang pasasalamat kasama ang kanilang mga pamilya. Ricky Ignacio, Merlin and Lisa David, Rafi and Cynthia Cruz, Danilo Boy and Apo Aniway, Almario and Sol Ramirez, Bong and Rose Cruz, Amang and Lani Cruz, Javier and Cecil Lucto, pasasalamat sa kanilang wedding anniversary. Jaisel de la Cruz and family. David and Krishna Castro and family. Lauro and Mirna Colala. Marcelina Salaysay and family. Felix and Romea Mapopoy and family. Carlo and Angelica Hernandez. Do and Celi De Leon. Benedicta Cunanan Sagum. Evelyn Alcantara. Willie and Ines Yerbo. June and Ida Musni. Lara Jane Sanggalang, Tek and Rose Daruk, pasasalamat sa kaarawan ni na Jinky Jane Mina, Tess Castro, Susan Castro, Carmen Sulit, Severino Sarmiento, Lara Jane Sanggalang, para sa kagalingan ni na Father Rolando Lopez, Father Norman Arce, Victoria Aguas, Angelo Timbol, Alvin Alcantara, Evelyn Alcantara, Annalisa Mindiola, Roman Cao, Brigida Evangelista, at para sa kalwalatian ng kaluluwa ni na Primitiva, Chodulo, Justinil, Celia, Rolando, Orlando, Florence, Sunny Gregorio, Dolores, Lucrecio, Aida, Nato, Abigail, Alfredo, Francisca, Nina Rose, Andrea, Artemio, Fernando, Cyrene, Jose, Magdalena, Father Pope Francis, Father Aris, Father Larry, Father Diwa, Father Elmer, Father Fer, Father Doy, Father Alan, Father Lope, Father Benjamin, Father Paraan, and Father Arnel. Salamat po.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-16 na linggo ng karaniwan na panahon. At sa pagdiriwang na ito, pinapaalala sa atin na maawain ng Diyos, mahabagin ng Diyos. Patuloy po tayong lumapit sa Kanya nang patuloy nating maranasan ang Kanyang awa, lalong-lalo na sa ating mga pagkakasala. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga, at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan, at maaari kang magpakita ng habag kanino man. Sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat, ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan, at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaanan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw poon, tunay na mabait, tapat at totoo. Wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayag, magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ay lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita.
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kaniyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakisabi po sa katabi ninyo, magandang morning. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is good All the time. all the time. God is good. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, ang Diyos ay nananatiling mabuti. Naniniwala po ba kayong mabuti ang Diyos? Yes or no? Naniniwala po ba kayong mabait ang Diyos? Yes or no? Naniniwala po ba kayong mapagmahal ang Diyos? Yes or no? Father, kung mabuti ang Diyos, bakit may kasamaan? Kung mabuti ang Diyos, bakit mayroong masamang nangyayari sa atin? Kung mabuti ang Diyos, bakit may namamatay sa lindol, sa pagbaha, sa landslide? Bakit may nagkakasakit? Kung mabuti ang Diyos. Pakatandaan po natin, laging nananatiling mabuti ang Diyos. Minsan o madalas may nangyayaring masama sa mundo, hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa kagagawan ng tao, dahil sa maling desisyon ng tao. May landslide, bakit? Mahining dito, mahining doon. Illegal laging dito, illegal laging doon. May matinding pagbaha, bakit? Tapon ng basura dito, tapon ng basura doon. Tapon ng basura sa sapa, tapon ng basura sa ilog. May lung cancer ka ngayon, bakit? Dahil sa iyong bisyo mula nung kabataan mo pa. Kaya naniniwala ako bilang pare, laging nananatiling mabuti ang Diyos. Nagkakaroon ng masama dahil sa maling pagpili, maling desisyon ng tao. Because if we try to see the creation story, don't forget what is being written from the book of Genesis. When God created us, He created us in His own image and likeness.
Nilikha tayo ng Diyos na katulad niya, nakawangis niya. So therefore, kung lilikha tayo ng Diyos na kawangis niya, katulad niya, di lahat tayo mabuti. Di lahat tayo mabait. In fact, nung nilikha tayo ng Panginoon, nilikha tayong walang bahid na pagkakasala. Pero bakit pumasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo? Simple lamang, nung ang tao simulang pakinggan, hindi ang Diyos, kundi ang kaaway ng Diyos, walang iba, kundi ang demonyo. And I think this is what the gospel is telling us in this celebration. Dahil sa Ebanghelyo, meron daw pong isang taong naghasik ng bini. Anong klaseng bini ang hinihasik niya? Masamang bini o mabuting binhi? Mabuting binhi. Pero bakit nagkaroon ng masamang damo sa mabuting binhi? Base sa Ebanghelyo, habang natutulog daw ang tao, dumating ang kaaway. Ang kaaway ay naghasik ng masamang damo. Kaya nga pagkagising ng mga tao, lumapit sila sa pinuno at tinanong nila, di po ba mabuting binhi ang iyong inihasik? Pero bakit nagkaroon ng masamang damo? At yun ang sinabi ng pinuno, dumating ang kaaway at naghasik ng masamang damo. Kaya ang tanong ng mga alipin, ano po, bubunutin po ba namin? Tatanggalin po ba namin? Pinabunot ba ng pinuno? Yes or no? Yes or no? No. Ang sabi niya, hayaan ninyong lumaki ang masamang damo kasama ang mabuting trigo. Huwag kayong mag-alala, darating ang araw. Ihihiwalay ang masamang damo sa mabuting trigo. Ilagay ninyo sa aking kamalig ang mabuting trigo at ang masamang damo ay susunugin. What a beautiful gospel in this celebration. Anong pinapaalala ng Ebanghelyo sa atin? Mabuti ang Diyos. May awa ang Diyos. May habag ang Diyos. Sabi nga sa first reading, makapangyarihan ng Diyos. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, hindi nakabatay sa paghiganti at sa pagpaparusa. Kundi ang kapangyarihan ng Diyos nakabatay sa awa, sa habag, sa pagmamahal, sa pagpapatawad ng Diyos. May masamang damo. Kung sa palay mo yon, masamang damo, anong gagawin mo? Tatanggalin mo. Bubunutin mo. Dahil nakakasama sa iyong tanim. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon, sa ating mga anak niya, kung merong masamang damo, bibigyan niya ng pagkakataong magbago. Bibigyan niya ng panibagong pag-asa, panibagong tsansa. Kaya meron palang kasabihan, masamang damo, mahirap mamatay. Masamang damo, matagal mamatay. Hindi naman po dahil nagiging konsentidor ang Panginoon, kundi dahil gusto niyang ipahayag, ipakita na siya'y maawain. At dahil sa kanyang pagiging maawain, pinagkakalooban tayo ng panibagong pag-asa, panibagong tsansa para magbalik loob sa Panginoon. Pero wag po nating iisipin na laging awa ang ipinapahayag ng Diyos. Dahil darating ang araw ng paghuhukom na kung saan ihiwalay ng Panginoon ang masamang damo sa mabuting trigo. Tignan nga po ninyo yung mga katabi ninyo. Ano po sila, masamang damo o mabuting trigo? Mabuting trigo, very good. Pero kung ramdam po ninyo yung sarili ninyo, yung katabi ninyo, yung kakilala ninyo, masamang damo, ipagdasal nyo. Sana gawin silang mabuting trigo ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. And I think, knowing that reality, knowing that fact that our God is a forgiving God, our God is a merciful God, sana ganun din po tayo. Kaso nga lang, iba yung pananaw ng tao sa pananaw ng Diyos. Ang pananaw ng tao, ang pananaw ng Diyos magkaiba. Ang pananaw at puso ng Diyos, nakakakita siya ng panibagong pag-asa sa tao. Nakakakita ng pagbabago ang Diyos sa ating lahat. Hindi kagad nang huhusga, nagkokondena ang Panginoon. Pero ang nakakalungkot, tayong taong makasalanan mismo, ang madaling manghusga sa ating kapwa. Lalong-lalo na kapag
feeling mo ikaw lang ang mabuti, ikaw lang ang banal, ikaw lang ang mabait. Kapag lagi nating tinitignan na tayo lang ang mabuti, tayo lang ang mabait, napakadaling makita natin sa ibang kanilang pagkakasala. Kaya nga minsan may isang nanay, may isang tatay, madaling masabi sa kanyang anak, hindi ka na magbabago, wala ka ng pag-asa. Hindi lang po sa pamilya, kahit sa social media. Kapag merong nagkamali sa social media, ipasa na ang death penalty, patay na yan. Wala nang pag-asa yan. Ganyan din po sa trabaho. Kapag may nagkamali sa inyong katrabaho, alisin na yan, tanggalin na yan. I think, my dear friends, as Catholics, as Christians, kung alam mo sa buhay mo, nararanasan mo ang awa at ang habag ng Diyos. Sana ikaw din maging mahabagin, maging maunawain, maging mapagmahal sa iyong kapwa. Sana sa mga magulang dito, kung meron kayong anak na matigas ang ulo, pasaway, black sheep sa pamilya, sakit ng ulo mo talaga, please, wag mo lang sigawan. Wag mo lang ipahiya. Wag mong itaboy, wag mong bunutin, wag mong sunugin. Ang paanyaya ng Ebanghelyo, pangaralan mo ng may pagmamahal. Mahalin mo, ipagdasal mo, tanggapin mo. Baka sa pagmamahal mo sa Kanya at pagdarasal mo sa Kanya, magbago siya. Sino po bang walang kapalpakan dito? Sino po bang walang kasalanan dito? Ganyan din po sa ating kapwa, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapitbahay, sa mga kasamahan nating naglilingkod sa simbahan. No one is perfect. Kaya nga kung titignan natin ang kabataan natin, kahit ako kasama dito, kung hinusgahan tayo ng Panginoon ng kabataan natin, matatapos po kaya akong pare? Baka hindi. Magiging mabuting nanay ka kaya ngayon? Baka hindi. Magiging mabuting tatay ka kaya ngayon? Baka hindi. Nangyari lang ang lahat dahil maawain, mahabagin, mapagmahal ang Diyos. So kung nararanasan natin ang awa, ang habag ng Diyos, sana tularan natin siya. Marahil yung mga sakit ng ulo natin, yung mga pasaway sa pamilya natin, baka hindi pang kokondina at panghuhusga ang kailangan nila. Baka ang kailangan nila, awa, pangunawa, at pagmamahal. Palakpakan po natin ang Panginoon. Naalala ko po yung isang nanay. Pero pong isang nanay, 3 po yung anak. Yung bunso na lalaki, yun po ang sakit ng ulo ng nanay. Dahil lahat po yata ng bisyo na sa kanya, lasenggo, nagdadrugs, nangungupit sa pera ng nanay sa bahay. At ilang beses na rin pong nakulong, paulit-ulit na nakukulong. Kaya nga ang sabi ng kamag-anak ng nanay, pabayaan mo na yan, wala nang pag-asa yan, hindi na magbabago yan. Pero ito lang po yung sinabi ng nanay sa kanyang mga kamag-anak, habang nabubuhay ang anak ko, hindi ko siya susukuan. Habang humihinga siya, ipagpapatuloy ko siyang mahalin. Kaya nga po yung nanay kapag nagsisimba, laging naglalagay ng bakanting upuan sa katabi niya kahit alam niyang hindi magsisimba ang kanyang pasaway na anak. At kapag po birthday ng anak, kahit nasa barkada ang anak, alam niyang hindi uuwi sa bahay, ipinaghahanda ng nanay. At kapag nagro-rosaryo tuwing gabi si nanay, laging binibigkas ang pangalan ng kanyang anak. Dahil nais ng nanay na magbagong buhay ang kanyang anak. Up to the point na nagkaroon ng malubhang karamdaman, sakit ang nanay. Naratay po siya sa hospital. At nabalitaan po yun ng bunsong anak. Kaya pinuntahan niya ang kanyang nanay sa hospital. Kahit nahihirapan po yung nanay sa ospital, pagkakita ng nanay sa anak, tuwang-tuwa po siya. At nilapitan po siya ng bunsong anak, kagad dinagpan po ng nanay ang kanyang anak. At ang sabi ng nanay, anak, ang tagal na kitang hinihintay. Ang tagal na kitang hinihintay. Dahil mahina na po ang nanay na lagutan ng hininga.
Doon po umiyak ng umiyak ang bunsong anak dahil naalala niya ang kanyang kasamaan at kasalanan sa kanyang magulang. At doon po siya nagbagong buhay, naghanap ng trabahong marangal, nagbalik loob sa Panginoon at sa simbahan, at pinaglingkuran niya ang kanyang tatay na may sakit din. At alam po ninyo, kapag tinatanong siya kung bakit siya nagbago, ang sinasabi niya, ang nakapagpabago sa akin, hindi naman yung sermon ng aking nanay. Ang nagpabago sa akin ay yung realidad na merong isang nanay na hindi ako kailanman sinukuan. Na meron akong isang nanay na hindi tumigil na umunawa at magmahal sa akin. Mga kapatid, kung meron ditong magulang na gusto nang sumuko dahil matigas ang ulo ng anak, please, wag. Wag. Baka hindi panghuhusga, baka hindi pangkondena ang kailangan nila. Baka ang kailangan nila pagmamahal, awa, at pangunawa, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, matyaga mo kaming pinangangalagaan at minamahal. Bagamat kami ay hindi karapat-dapat, lumalapit kami sa iyo na nagtitiwala sa iyong awa at habag at nananalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga binyagan, itaguyod nawa tayo ng Diyos sa kabanalan at patnubayan tayo sa pag-akay sa iba, patungo sa pagbabalik loob. Kami ay nananalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, kumilos nawa sila ng may karunungan, katarungan, at pagpapakumbaba habang itinataguyod ang pagkakaisa at naglilingkod sa iba ng may patas na pagtingin at malasakit. Kami ay nananalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may karamdaman ng kalungkutan, nakakaramdam ng kalungkutan, kabalisahan, o may mabibigat na pasanin, aliwin nawa sila ng Espiritu Santo at bigyan ng pag-asa at kalakasan. Kami ay nananalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga yumao, tanggapin nawa sila sa kapayapaan at kagalakan ng kaharian ng Diyos. Kami ay nananalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, ikaw ay mabuti at punong-puno ng awa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at tulungan kaming sumunod sa iyong kalooban.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haingantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ng iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ng Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Florentino at Pasiano na aming mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kabanal-banalan niyang esposo, kaysa ng mga apostoles at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo, dalinawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Paalala po sa mga nagsisimba rin po ng 9:30 ng umaga, mula po next week, yung 9:30 ng umaga, 8:30 na po. Muli po, next week, mula next week, yung 9:30 na misa magiging 8:30 na ng umaga. Bakit po? Kasi yung misa ko sa San Pablo, nailipat ko po ng gabi. 4 na misa paggabi at ginawa ko na pong 8:30 yung para sa linggo. Bakit po? Kung merong magse-serve ng 6 a.m., kung gusto nilang mag-serve ng second mass, hindi po malayo yung agwat. At least makakapag-stay ng konting sandali, tapos magsisimula ulit yung misa. So next week po, ang mga misa, 6 a.m., 8:30 a.m., at 6 p.m. Pakisabi na lang po sa mga kakilala po ninyong nagsisimba ng 9:30. Magsisimula po yon next week. Maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatiling ang kapiling ng iyong sambayanan, nang iyo'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming makasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maawain ng Diyos, mahabagin ng Diyos, maunawain ng Diyos, mapagmahal ang Diyos. Sana tularan po natin siya para sa ating kapwa. Kaya sa mga magulang na merong anak na sobrang tigas ang ulo, please, huwag kayong sumuko sa kanila. Tanggapin nyo sila, pangaralan nyo sila ng may pagmamahal at ipagdasal nyo sila. Baka sa pagmamahal nyo sa kanila, magbagong buhay sila. Amen? Sumayin ang Panginoon. At sumayin At ang niyo rin. pagpapala ng Panginoong Diyos ay lagi nawang sumayin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay natapos na. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.